Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa channel ko. At kamusta kayong lahat dyan? Palakpakan. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi kung nasan ka man ngayon. At kahapon natunghayan natin yung mga plataforma ng senatorial candidate ni Pangulong Duterte at maraming salamat. At dahil nandun tayo sa unahan, kung hindi nyo pa napapanood yung video, panoorin nyo po dito sa channel ko. At makikita nyo yung mga plataforma na may laman talaga. Yung masasabi nating plataforma meron talagang may pagmamalaki. Tsaka hindi yung bangayan lang ng bangayan ng gusto. Tsaka itong nakakapagtaka, bakit bumabanat na si Marcos? Ang weird nun, ang weird. Kasi alam naman natin lahat na mahinang nila lang yan eh. 'Di ba? Mismong tatay niya nga nagsabi. Base doon sa pelikula. Ay, si ano pala, si Pangulong Duterte. Pero alam ko natatandaan ko sabi sa pelikula, mahina nga daw. Gusto lang ng party, di ba? Kahapon, natunghayan natin yung mga masasabi nating talagang merong karapat dapat na maging senador natin sa ngayong 2025. Kasi, unang-una, yung Senator Bato, di ba? Nakita natin yan. Si Senator Bongo, wala na tayong masabi dyan. Senator... hindi pa pala siya senator. Si Marcoleta pala. Si... Congressman Marcoleta, palakpakan. Soon to be senator. Si... Attorney Vic. Sino pa ba mga nandun? Kalimutan ko eh. Si Attorney Lambino, si Attorney JB. Diba tawa yun? Mga attorney yan hindi yan basta-basta. Sino pa ba? Yan, si Philip Salvador yan. Si Sir Philip na laging galing. Sino pa ba? May nakalimutan pa ba ako? May nakalimutan. Ano pa ba? Wala na yata. Ay, syempre si Attorney Jimmy Bondo. Hindi na natin makalimutan. Palakpakan. Sayang hindi tayo nakapagpa-picture dun sa iba kasi binabalda na tayo. And gusto nga pala magpasalamat kay Ma'am Hana ng SMNI. Thank you. Kasi kung hindi dahil sa kanya, wala ako dun. Saka sa KOJC yan. Grabe yung mga taga KOJC. Talagang pag nabanggit yung pangalan ni Pastor, yes! Taas ng energy simula una hanggang huli. Ay, hindi na pala namin natapos yung huli. Pero tuloy yung energy nila consistent. Hindi kagaya nung sa kabila, parang hakot din, gano'n. Anyway, ito ang topic natin ngayon, pag-usapan natin. Parang si Marcos nilalaglag nung mga senatorial niya patungkol doon sa speech niya nung kick-off. Tapos may mga pasaring pa sa ibang partido. Kung tutuusin, ang PDP nagpahuli na nga yan eh. 'Di ba? February 11, lahat sila Pinklawan, Dilawan, sila concert. Eto, sila Marcos, 'di ba? Yung Team Marcos, ang may bago na silang may bago ng bansag pala sa kanila. Kung yung kabila Team Suka,
Eto naman si ang Team Marcos daw ay Team Sinusuka. Kung di ako nagkakamali, si Attorney Vic Rodriguez ang sabi. Bakit kayo doon? Team Sinusuka na daw kayo. Anyway, porket, ito lang hindi porket nandun sa team nila Marcos, lahat na yun sablay. Alam nyo, dapat ang tingnan natin doon yung mismong ginawa nung tao na yun o yung kandidato na yun. Wag doon sa team lang nila, okay? Hindi tayo ganoon wag yung porket nandun, dapat anuhin na. Pero dapat tayo, straight tayo sa sa straight PDP laban Wag nang patumpik-tumpik pa. Maglagay tayo ng mga bago. Kung, 'di ba, alam ko may kulang pa doon kasi 12 ang kailangan Kung sino yung kakulangan doon suggestion ko lang kung may ilalagay tayo para sa akin ito para sa akin lang naman sa tingin ko para sa akin lang to Kung ano yung gusto nyo ilagay, wala tayong problema. Pero kung sa PDP, kung dapat yung ilagay, dapat lahat ng nasa PDP, ilagay nyo. Yung dapat. Pero may kulang pa doon. So, ilalagay natin, siguro pwedeng si Ben Tulfo. Yan, pwede. O kaya pwede pa sino pa ba? Si Bong Revilla. Yan, pwede. Kasi may nagawa naman yung mama Alam nyo, siya nagpasa alam ko siya ang author nung sa may magkakaroon ng 10,000 every yung mga senior 80 pagtungtong tama ba pagtungtong 80, 85, 90, 95 parang every 5 years makakatanggap sila ng 10,000. Bukod pa yun doon sa 100,000 na pag nakatungtukan ng ng 100, di ba? Palakpakan. So yung may mga ganon, yung may mga nagagawa talaga, pero yung iba si Abalos si Senator si Soto, di ba? Yan, yung mga ganyan. Pero ang unang-una yung gagawin, straight tayo, PDP laban tayo, PDP laban. Sa akin lang yun yung nabanggit ko pero kung sino yung gusto nyo ilagay, bahala kayo dyan kung gusto nyo. Pero ang importante, lahat na nasa PDP dapat automatic yan, pasok. Hindi pwedeng may maiwan dyan kasi kung may maiwan dyan, bahala na kayo. Para at least alam natin yung mga nandun sa Senado, may alam talaga. Meron talagang napatunayan. Sa Kamara, hindi natin alam. Anyway, umpisa na natin tong video na to. Start tayo dito sa... Andito po ang aming pinagmamalaki ito yung... na mga kandidato para sa Senado. Ngunit, wala. bagamat nakatuon ng Ito yung February... Bulol yan. Ito yung sa February 11, yung kick-off nila dyan sa... Alam ko sa sa... Ilocos ito ginanap. Siyempre naman. Para sure. natin sa ating mga... Unang-unang nakita nyo, meron siyang binabasa. Diba? Ayun, tingnan nyo. Sa ating mga kandidato. Tingin.
Tingin. So, dyan pa lang, masasabi na natin na merong ibang nagbigay niyan or merong ibang nagsulat niyan. Kasi hindi naman, kung tutuusin, hindi naman ano yan si Marcos, yung mga banat-banat. Wala yan ganyan eh. Hindi mo nga makita yan sa presidential debate eh. Para sa Senado, Oo. Basa. natin kaligtaan ang halos 18,200 na local executive na ating ihahalal sa Mayo. Nabanggit ko po ito dahil may pagmamalaki ng alyansa na kami lang ang may kumpletong ticket mula sa senador hanggang sa sangguniang bayan ng pinakamaliit na bayan ng buong Pilipinas. Okay. Palakpakan. Okay, sila lang daw, ha? Okay, sige kayo. At hindi pangkaraniwan ang mga aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga Ito na. nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Ang amin pong ipinagmamalaki at pinaglalaban. Syempre, hindi lahat lalapit yan sa'yo. Ikaw yung admin. Eh. Kahit naman noon kay Pangulong Duterte, kahit anong kulay, lumalapit sa kanya. Syempre, kung sino yung admin, yun yung medyo, medyo malakas. Tsaka yung, syempre, may makinarya yan pag ikaw ang admin. Kaya syempre, yung iba talagang pupunta sa'yo. Isip-sip sa'yo. Lalo na yan si Abalos. Ay subok na at matagal nang nagseserbisyo sa publiko. Hindi po ay naaawa rin po kuminsan. Ha? Hindi po naaawa rin po kuminsan. Ano yan? Sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Unang-una, yun nga yung sinasabi natin, hindi ka talaga mahihirapan. Alam mo kung bakit? Kasi nga, ikaw ang admin. Ikaw ang malakas ngayon. Kaya lahat talaga magpupuntahan sa'yo. Baka nga yung iba pang nagpuntahan din sa'yo. Si Pacquiao nga pumunta sa'yo eh. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Yes. Palakpakan. Basa. Okay lang naman. Wala namang problema dyan. Wala namang problema dyan sa meron kang script. Siyempre, pag nasa stage ka, nabablanko ka. Lalo-lalo na to si BBM. Laging blanko yan. Pero siyempre, pag nasa stage ka, medyo may stage fright na sinasabi. Okay lang yan. Walang problema dyan. Pero alam mong sa'yo galing yung script na yun. Ikaw yung nagsulat nun o ikaw yung gumawa ng script na yun. Pero dito, makikita mo na parang Mr. President, ito, basahin mo. Itong basahin mo, ha? Alatang may gumawa niyan para sa kanya. Hindi yung siya ang gumawa mismo para sabihin niya. Wala ba sa puso yung pag-i-speech? Halata naman eh. Kaya naman, nagtataka nga ako. Ito na. Yung mga iba na naging kandidato nag-deliver lang yata ng suka. Hoy, yung guyabang mo naman. Unang-una, okay, sige. Alam naman natin na hindi mo naranasan yung
Hindi mo naranasan magtrabaho o magbenta ng kung ano-ano para may makain. Alam na natin yan kasi mayaman kayo eh. Hindi natin sila masisisi na ganyan sila. Pero bakit niya minamaliit yung ibang kandidato? Nag-deliver ng suka. Sino ba yung tinutukoy niya? Ang pagkakaanuhan natin kahapon, nandun tayo sa proclamation rally ng PDP. Si Senator Bato daw yun. Kasi si Senator Bato galing sa hirap, tapos hindi siya nag-deliver. Ang pagkakasabi niya, yung suka na ginawa nila ng, alam ko tito niya kung di ako nagkakamali. Tito niya, galing sa may, mismo, sila mismo yung nagawa, yung mga suka, ibinibenta niya sa tapat ng bahay. Hindi dinideliver. Pero ang ewan ko kung saan niya nakuha yan. Para daw nag-deliver ng suka. Nag-deliver ba ng suka yung mga yun? Uy! Mga abogado yun. Ikaw ba abogado ka? Hindi si Senator Bato na sinasabi ko Pero Senator Bato naging PNP chief, 'di ba? PM mayor 'yan. Kaya medyo minamaliit niya yung yung kabilang grupo. Tsaka ang sinasabi, siguro may mga sasabihin yung iba na hindi naman sila hindi naman PDP yun. Baka yun sila yung mga dilawan. Mayayaman din yung mga yun, si Kiko tsaka si si Bam. Ibig sabihin, ang tinutukoy niya yung sa PDP. Kasi alam naman mag-deliver ng suka yung mga yun. May mayayaman din yung mga yun. Kaya yun nga yung mga disente. Yan ang certificate of candidacy. Dahil wala naman natin, wala ang kita mo. Medyo yung mga candidate medyo na uy, bakit may ganun? Kala ko ba walang negative dito. Para sa ating mga candidate. Kasi si Pacquiao yung nag-aano ng suka. Dahil wala naman natin, wala ang ikukumpara. Si Pacquiao, parang ako yun kasi ako yung may commercial lang suka Diba? Panoorin muna natin to bago natin ituloy yan. Ito kasi yung kay Pacquiao nga. Mani! Bumili ka ng suka! Yung mukhasim! Punay! Bili ka ng suka! Sino yung inutusan ng suka? Anyway, commercial naman to, pero hindi naman natin mapagkakaila. Si Manny, dati ring mahirap yan. Talaga nagsipag. Wala naman tayong problema sa kanya, sa pagiging niya. Dito sa commercial na to. Pero, parang si Manny yung pinapatamaan mo. Yung ganito. Dato Oo. puti. Akin na yan, Dato Puti! Galing mo sumapak, man. Spread the roach. Ano yan cockroach Ayan parang bumili daw ng parang bumili daw ng suka. Inutusan lang bumili ng suka pero last binigyan ng COC. Tapos tumakbo na sa pagiging senador. So ito yun, parang ito yung sinasabi ni Marcos. Parang si Manny, inutusan na bumili ng suka, tapos naging champion na. Suka, champion ka na? Yung mukhasim! Ang Dato Puti po. Ayan May asim-asim. Anyway, hanggang na lang yan, pinakita ko lang sa inyo na parang hindi alam ni Sir kung sino yung nag-ano ng suka. Kaya napag-anon siya, uy, parang may commercial ako nun Ating mga kandidato. Kung ihahambing natin sa mga napulot nila, ang ticket natin... napulot, ha? Medyo, siya dito, no? Napansin nyo? Hindi naman siya ganyan, Sa mga nakaraang panahon, laging pag may, umiiwas,
Sa drug test, umiiwas. Tapos, ngayon, magtataka ka, ba't siya bumabanat? Bakit ka bumabanat? Kung tutuusin, hindi mo naman kailangan gawin yan kasi presidente ka, ikaw yung malakas. Diba? Ikaw yung may hawak ng ano ngayon, ng kapangyarihan. Pero bakit ka bumabanat? Anong dahilan? Anong purpose? Tutuusin, wala eh. Kaya magtataka ka kung bakit ganito magsalita si Marcos ngayon na medyo matapang na bumabana talaga. Baka dahil lang dun sa binabasa niya na script o binigay lang sa kanya. Ang tanong, sino yung nagbigay nung script na yun? Para pagmukaing malakas si Marcos na bumabanat. Sino kaya? Baka si ano? Well, sino bang ang ano ngayon, ang nangangarap na maging presidente? Walang iba kundi si... Alam na natin 'yan, pero hindi ko na kailangan sabihin sa inyo, pero alam nyo. Tuloy natin. Mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo. Magandang record na pwedeng ipagmalaki kahit kanino. Kung kilatisin natin ang isa... Alam nyo yung kahapon, makikita nyo yung mga makikita nyo yung, basta panoorin nyo yung mga video, ininano ko yan dyan, nilagay ko yan dyan nandyan yan sa YouTube ko. Ano nyo yan, isa-isahin nyo yung mga nilalatag nilang may laman talaga. Lalong-lalo si Senator Bongo, si Senator Bato. Kahit sabihin na natin si Pastor Kibuloy, wala doon, pinakita niya yung mga nagawa niya. Yun yung dapat. Pero may mga charity pala si pastor na hindi natin nalalaman. May mga ganun pala pag may sakuna. Nandun pala, tumutulong pala yung KOJC, yung para dun sa mga nasalanta. Tapos hindi natin alam yun. Tapos ang gagawin ng gobyerno ngayon, dahil nga kaibigan ni Duterte, malaking balakid sa amin yan, gipitin, kulong. Diba? Makikita natin yung yung diferensya ng talagang may puso sa mga Pilipino doon sa mga may puso lang sa pera. Anyway, tuloy natin. Napakatingkad ng ating kakayahan, ng kanilang kakayahan at ang mga pambato para sa pagbaba. Basahin na nga lang ano pa Bago. At kapag pinagsama kagaya nito na nangyari dito sa alyansa, ay lalong nakaka-impress ang kanilang pinagsamang lakas at galing. 8 po sa ating mga kandidato ay veteranong senador. Okay. Palitan ko na lang, matagal ng senador kasi pag veterano baka akalain nilang hindi lang luma kundi matanda. Patawa pa Nakakatawa. Dito po ang ating mga senador, Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Pagpasok po sa Senado ng mga re-electionist sa Senado ay wala na pong OJ. Hindi nyo ba napapansin? Ito napansin ko lang, parang hirap na hirap magsalita si Marcos. Hindi ko alam kung bakit Pero parang siya ewan ko Hindi naman natin sa inaano, pero napapansin nyo ba? Parang nahirapan siya magsalita. Pala na kayo
hindi na mag-aaral. Alam nila ang trabaho. Alam na nila ang pangangailangan ng Pilipino. Alam na nila ang gagawin nila upang gawin at idala sa ating mga kababayan ang kanilang pangangailangan. 7 naman ay nanggaling naman sa Kongreso na subok sa batasan. Andyan po ang mga Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo. Ito nga, ano lang wait lang napansin na ano ko kasi si Aimee, di ba di ba na last time banat siya ng banat dyan kay, batikos siya ng batikos kay Marcos na dapat ano mo na yan, dapat tingnan mo to, ganito, dapat ganito, tapos makikita mo siya dito. Alam ko ba ayaw mo nang ginagawa ng ng kapatid mo, bakit nandiyan ka? Di naman sa ayaw, pero kinukontra niya. Pero bakit nandiyan ka, di ba? Kung talagang bagay, magkapatid ka. Pero ewan ko kasi si Madam Aimee medyo din yan. Magulo din yan. Parang ang nangyayari, pinapalabas niya na galit siya sa well, niya nga naman, para kasi si Inday, kaibigan niya. Pero nandyan siya. Medyo tayo dyan kay Aimee, medyo alanganin tayo dyan. Kasi natandaan nyo dati na sinasabi ko nga sa ading ko na panghalanan mo na lahat. Sabihin mo na, magalit ka na. Gumaganon pa si Madam, tapos ayun, nandyan din siya. Congressman Villar, kitang-kita po naman natin na ito lahat ay sanay na sanay, subok na subok, at matagal nang nagpapakita ng galing. Hindi na bagito sa pagpanday ng mga batas. 4 ang nagsilbi sa kabinete, humawak ng cabinet rank na posisyon. Okay. Si Abalos, DILG Secretary. Si Tulfo, nag-DSWD Secretary. Lacson ng Yolanda Rehabilitation Commission. Tolentino, siyang namuno ng MMDA. Ngunit sa kanilang katungkulan ay hindi lang po sila parelax-relax. Tingnan nyo po ang kanilang mga record at makikita po ninyo na sila ay ano yun? I-advance natin to They are not here to sa Ilocos Norte. Tatlong naging city mayor na sa ating mga kandidato ay din 4 ang abogado natin. Lahat yan. Pagdating sa geographical rental sa Sulu, mga ay galing sa Iloilo. Government, may karanasan sila sa wala sa kanila ang may bahid. Ito. Okay. Bukod po dyan, tignan nyo po Sino pinapatakuyan niya dito? Pakinggan nyo ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Uy. So, sino ang pinapatukuyan niya? Siyempre, banat na naman sa kabila. Magtataka ka talaga bakit siya bumabanat no? Hindi naman yan siya ganyan. So, ibig sabihin, may nag-feed talaga sa kanya nung script na yun para babanatan yung So, ginamit na naman nila yung tukhang-tukhang para nga naman masira yung kabilang partido. Ngayon, kung talagang ito lang, naisip ko lang, bakit? Kung talagang, paano ko ba sasabihin? Kasi, ba't ka magagalit sa tukhang kumpara naman yun sa, sa mga kabataan? Para sa ating Pilipino. Para mawala yung mga pasaway, di ba? Unless kung bangag ka talaga.
magkagalit ka talaga dun. Kaya hindi ko naman nilalahat meron namang mga ano dyan na talagang gusto yung tukhang kahit ano sila, kahit gumagamit sila. Siguro hindi na nila maiwasan kaya mas okay na yun na matakot sila para hindi na nila gawin. Pero kung magagalit ka dyan, medyo tanongin mo yung sarili mo. Sabihin na natin ang pinapatamaan niya dito si Senator Bato. Siya ang namuno dun eh. Wala namang iba. Senator Bato na naman. Kanina suka, ngayon. Mula sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at Saan niya kaya nakuha yung ano, no? Sino kayang gumawa nito? Hindi niya ba inaral? Hindi niya... Uy! Ano ka? Ano, lutang? Baka nga kung hindi si Pangulong Duterte ang presidente nung pandemic, baka nga mas marami pang... Baka kung ikaw ang nagpresidente tapos nagkaroon ng pandemic, patay na tayo lahat. Hindi mo alam gagawin mo. Yung bagyo nga lang tapos na yung bagyo tsaka ka mag-iisip ng... Anong sabi ni Pangulong Duterte? Ahead of time, 2 days bago dumating yung bagyo, dapat nag-iisip ka na ng solusyon o yung gagawin mo. Hindi tapos na yung bagyo bago ka nagpa-meeting. Tapos yung pandemic, kung tutuusin, bagsak ang ekonomiya nun. Pero dahil sa galing ni Pangulong Duterte, nakakuha tayo ng mga ng mga pang, ang tawag dyan, vaccine. Mahirap yung time na yun kasi saan ka kukuha ng pera? Ewan ko sa'yo kung saan mo nakuha yung ganyang script. Pero nakakapagtaka lang, bakit hindi mo man lang inaral? Ano yun? Basta bigay na lang sa'yo, eto, nasa stage na, nandyan na kayo. Ito, basahin mo. Ang daming kahit nga pandemic, tuloy-tuloy yung yung mga project ni Pangulong Duterte. Partida, pandemic pa yun, ang dami nagawa. Ikaw, ano ngayon? 3 years na, parang wala ka nagagawa. Three years na parang pa rin parang chill pa rin tayo. Ano nagawa mo? Yung ano tawag doon? Yung kadiwa? Yung palengke? 20 pesos na bigas nga pinangako mo Ano na ngayon? 60 na. At pwede naman 20 pesos pero maglulugaw ka. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Teka lang, sir, medyo tayo dito, medyo yun, di ba tapos na ang bombahan nangyari ng tubig sa panahon mo na ngayon? Di ba ngayong panahon mo? Bakit sinisisi mo dun sa kabila? Dapat ikaw ang umaksyon dyan. Tsaka anong palakpakan? Walang ganun, sir. Dapat ikaw na ang umaksyon dyan kasi ikaw na yung presidente. Bakit maganda, mag-resign ka na lang, si Pangulong Duterte na lang ulit tong umupo. Para hindi ka na nagre-reklamo. Nagre-reklamo ka Para wala ka nang nasasabi. Kasi parang dapat nga ikaw ang nag-aano dyan kasi trabaho mo yun. Saan ka kasi pupunta
Ikaw ang a-action dyan, hindi yung tapos na yun eh. Eto tanong ko sa inyo mga pare, mga banateros narinig nyo bang si President Duterte nung umupo siya, nung pinalitan niya si Pinoy, narinig nyo ba na puro siya reklamo na, hindi, kay Pinoy to ganito to kung hindi dahil sa kanya, hindi mangyayari to, kung hindi dahil sa kanya, hindi mangyayari to. Walang ganun. Ako na presidente, ako nang gagawa ng trabaho na to. Ito hindi Ako na presidente, sisisi ko sa kabila yung mga nangyari. Abnormal ka pala Ikaw na nakaupo dyan, ikaw na kumilos. Ano ba yun? Anong ginagawa mo dyan kung wala kang gagawin? Umalis ka na lang dyan. Ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda. Sinong ano dyan? Sino dapat gumawa? Baka gusto mo kami. Ikaw ang presidente. Ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Ayun nga ang tanong. Sinong kikilos dyan? Sinong gagawa dyan? Sinong gagalaw? Si PRRD? Umalis ka na dyan kung gusto mo si PRRD ang gumalaw dyan. Kasi kung sa totoong dapat ikaw ang gagalaw dyan. Kasi kung ikaw na ang presidente, isisisi mo pa sa iba. O gusto mong iba ang gumawa kasi wala kang alam? Mahina ka, gano'n? Gano'n naman yan pag hindi mo kaya, isisi mo sa iba. Tapos yan, sino bang nakaupo nung panahon na nagbobombahan? Sino ba ang nakaupo nung hinaharang yung mga mangingisda? Bakit hindi ikaw ang gumalaw? Hindi mo kausapin yung China? Para magkaroon ng maayos na na usapan dyan. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Ito ang tinutukoy niya dito si Pastor Kim. Oy, sir. Hindi pa hindi pa convicted Hindi pa yan nahahatulan. Iniimbestigahan pa yan. So, ang inaano niya dito, kung tutuusin, humingi ka rin ng humingi ka ng tulong kay wala ka ring utang na loob no? Humingi ka ng tulong kay Pastor Kibuloy Yung mga taga KOJC, binoto ka dahil kay Pastor Kibuloy. Tapos ganyan ang gagawin mo. Bakit? Wala nang pakinabang? Nakaupo ka na, ganon? Sabihin na natin walang okay lang. Hindi mo naman kailangan ng makapal naman ang mukha mo Sabihin na natin wala ka ng utang na loob dun sa mama. Teka lang, bago ka magsalita ng ganyan, hindi pa naman convicted Ang nakakapagtaka nga dito si Franz Castro convicted na nandiyan pa sa Dapat yan ang unahin mo. Bakit nyo inano yan si Bakit nyo unang-una inano yan si Kibuloy, si Pastor Kibuloy, pinakulong nyo yan, hinanting nyo. Kasi kumukontra na sa inyo. Kasi nagalit na sa'yo, kasi sablay ka Ano yung pinangako mo? Maayos, tutuloy mo yung ginawa ni Pangulong Duterte, kaya ka sinuportahan. Ang nangyari, sablay ka. Wala kang nagawa
Ngayon, yung nangyayari na dahil naiinis ka dun sa mga naririnig mo sa kanya na yang Marcos na yan, ganyan, ganyan. Pagkatapos namin suporta, marami na nagagalit sa iyo eh. O kaya ganyan ang ginawa nyo. Hindi natin alam kung ikaw ang pasimuno niyan, pero malamang ikaw, di umano, talagang ginipit nyo. Malaking malaking threat sa'yo. Dahil malakas ang KOJC. Maraming marami silang biruin mo buong mundo. Meron silang church. Ikaw ngayon, malaking sagabal sa iyo 'yon. Kaya kailangan ma-persecute natin. Natin 'yan. Kapag mukha nating yan. Totoosin, yung mga bintang sa kanya hindi naman napatunayan. Sa korte nga sa ibang bansa hindi naman napatunayan. Bakit ngayon sinasabi mo 'yan? Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pogo. Sino yun? Si yata yun, si Senator Bongo. Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Bilang isang sambayanang may dangal, may sipag, at may talino. Okay, tapos na yan. Medyo hanggang dyan na lang yung na yan. Kasi haba pa yan. So, yun ang nangyari. Medyo negative, nga yan. Parang medyo parang banatan daw ang nangyayari. So, ayaw daw yan ng mga senatorial candidate niya. So, ito yung lumabas na news nitong kahapon yata to. Oo, kung di ako nagkakamali, kahapon. Talagang sinabay pa nila dun sa So, panoorin natin to. Parang nilalaglag na nila dito si Marcos. Iksian lang natin. Good afternoon po, ma'am, sirs. I'm Melalas Moras from PTV4. If I recall it correctly, last Alianza press conference, nabanggit natin na we are against negative campaign. Ayun, negative campaign. Ayaw daw nila nung negative campaign. So, anong nangyari nung nakaraan? Siraan, we're against negative tactics. But last speech ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ating proclamation rally, may mga nabanggit siya while campaigning for you na wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang, wala sa kanila ang pumapalakpak sa China, at wala rin sa kanila ang mga sumuporta sa Pogo. May I ask, what's your views about this statement po of the President? Hindi naman kandidato si Presidente. Ito si Senator Soto, okay naman to. Pero ang sagot niya dito. Hindi nga siya kandidato nandun siya siya yung leader niyo Siya yung namumuno sa inyo At siya magaganon. Parang nilaglag na, medyo umiiwas na sila dito sa part na to. Hindi naman siya kandidato kaya wag niyo siyang idamay sa amin. Kami yung mahalaga. So he was merely stating facts, and that is as far as his perspective is concerned. So it doesn't have anything to do doon sa sinasabi sa amin ng aming campaign manager na walang siraan o walang kaming mga kandidato yun. Kayo nga ano niya kayo senatorial candidate niya kayo. Tama si Tito Sen. Si Pangulo ay bagamat siya po ay ika nga Pangulo natin, pero hindi po siyang kandidato. So, meron po siyang idea, may opinion. Nag-usap-usap na po itong alyansa na we will stay away from negative campaigning.
Eh di alis na kayo dyan sa ano na yan, sa kay Marcos. Kasi negative yung mga sinasabi niya eh. Pwede namang magsalita ng etong mga to ganyan, ganyan. Eh hindi eh, bumabanat siya dun sa kabila eh. So hindi niyo ba matatawag na negative yun? Eh nandun din kayo eh. Tsaka siya ang pinuno niyang alyansang katarantaduhan niya. Nagsasabi ka ng unity pero ikaw yung bumabanat sa ano? Ikaw yung unang bumabanat? Ano kasi yun? Gagawin lang po namin. Siguro, lahat naman ho kami ng mga kasama ko rito, we will just base it on our performance. Hindi po namin babanatan yung kabila. Yan. Kundi ilalatag lang ho namin yung mga nagawa. Kumpiyansa po ako na itong mga kasama ko ho ngayon dito may ginawa. Either sa local government, sa Kongreso, sa Senado, may mga alam naman ho ninyo yun. You being the media, na I'm sure na nagyariyo din po lahat ng mga ito. 3 senador po, 4 po. Manny Pacquiao in the Senate before, Senator Ping, Senator Soto, Senator Tolentino, and then sa local government, si DILG, and then si Mayor Abibinay. Sa Congress po ako and si Congressman Villar. May mga ginawa po. So it will be more on performance-based. That's yun po ang napag-usapan po namin. Oh, yun nga ang ano eh, ayun nga ang maganda eh. Kung performance based ang gagawin nyo, okay yun. Pero ang naging problema dito, si Marcos kasi nagsalita ng kung ano-ano. Nagbumanat ng bumanat sa kabila. Pati yung pag-deliver ng suka eh. So ano mangyayari? Ngayon, once na bumanat yung kabilang partido dito sa inyo ngayon o kay Marcos, ang mangyayari kawawa naman kami. Tignan nyo na, kami binabanatan. Alam naman natin kung sino nag-umpisa. Hindi po namin aatakihin yung kabila. Sabi nga natin, we don't like that negative publicity. Pero yung kay Pangulo po, siya po yung Pangulo. Hindi naman po natin pwedeng diktahan ho yun. Kanyang opinion po yun. Maraming salamat po. Hindi nyo kayang diktahan pero malamang may nagdikta sa kanya. Kasi hindi naman siya ganyan eh. Hindi yung ganon, yung kung talagang may ano yan, dati pa yan nagaganyan. Kasi nung presidential debate, hindi umatin eh. Hindi umatin. Bakit? Kasi mainang nila lang. Tsaka there is such thing as hindi naman naninira kundi kung may pinupuri ka eh. Meron kang binabanggit na fact tapos hindi nagagawa ng iba. Di ba? Hindi, for example, pag sinabing nung crisis, nung pandemic, sino yung mga nakatindig doon physically? Ako, Senator Lacson, Senator Tolentino. Di ba? Sinabi namin yun. Pero hindi namin kayo nang magsasabi o mag-iisip, yung mga iba pala 2 taong hindi pumasok. O, di ba? Ganon. Okay. Pero, ang sinasabi namin, yung perspective na binubuhat ni Presidente yung... Oo, nandun na tayo na inaangkat nga kayo pero hindi niya kailangan manira ng iba. Hindi niya kailangan magsabi na ito mga to, tokhang, binubuhat yung pera, ang pogo. Puro lang naman paninira yung mga yan. Oh. Hindi nyo ba na pag-meetingan na dapat hindi na ganon? Hindi. Dapat sinabihan niyo yung presidente. Ganun yun eh. Kaya lang may tinatamaan. Dahil, pag meron ka inangat, may tatamaan kahit pa paano. Parang gano'n lang yun. Hindi. Ay, gusto talaga siyang patamaan. O, yung sumulat ng script na yun, may gusto talagang patamaan. O, pwedeng, talagang nilalaglag
si Marcos nung sumulat ng script na yon para magmukhang tanga. Ang tanong, sino yung gumawa nun? Sino yung nagbigay sa kanya ng ano na yun para basahin? Kasi kung siya lang ang magsasalita dyan, alamano. Mabubulol-bulol siya dyan. Actually, bulol-bulol nga siya nung habang binabasa niya eh. Well, magaling siya magsalita. Hindi natin maano yun. Pero yung... magaling siya mag-English, okay. Pero yung laman nung sinasabi niya, wala doon. As I said, hindi siya kandidato. Sige po, Secretary Ako, Abalos, then Senator Pacquiao po. Sorry. Okay. Well, let's look at it sa buong konteksto. Ito Wag mo na if I will recall it right, nagsimula ang ating Pangulo, pinupuri niya ang kakayahan ng bawat isa. 12 po kami at ang Hindi kagaya ng iba dyan na parang bumibili lang ng suka. Ay, nag-deliver lang ng suka. Actually, pwede mo silang puriin. Ay, ganito yan. May nagawa na talaga, may napatunayan na. Pero bakit ka pa babanat? Ba't ka pa manlalait, di ba? Kung naano mo na yung mga yan, kung napuri mo na sila. Taong bayan na ang bahalang mamili kung sino yung trip nila. Sino yung gusto nila. Or kung totoo yung sinasabi mo. Ito si Abalos, ay naku, Siyempre, talagang pagtatanggol niyan si ano. Kasi, sip-sip to eh. Sinabi ng ating Pangulo, may mga re-electionista senador, may mga congressman, may mga kasama, may mga abogado, may mga kababaihan. Pinuri niya ng pinuri. At nung sinabi niya na wala man dito sa mga ito, sa China, di man kami magiging Ayun ang problema. Masama na sabihin mo yun. No? Eh wala namang masama. Hindi masama sa'yo kasi sip-sip ka eh. And none of us are against extrajudicial killing. No, so I don't see anything wrong with that. No, Wala ka talaga makikitang mali kasi diyan ka umaasa eh. Hindi ka naman mananalo. Mananalo ba yan? Pag alam nyo, pag nanalo tong si Abalos, marami talagang tangang Pilipino. Sabi ko sa inyo. Kasi wala naman nagawa yan eh. Puro lang yung papogi eh. Ano pa ba? Anyway, hanggang dito na lang ang ating video. Hayaan na natin yan. At least nakita natin yung point niyan. Ay, medyo parang iwas sila dun sa part na yun na medyo yung sinabi nga ni Marcos, talagang parang negative campaign na tawag doon? Negative o may positive? Joke lang, di umano. Kasi kung tutuusin, hindi mo naman kailangan gawin yan. Hindi na nga kayo sinabayan eh. Eto kaya nga nag-ano sila ng February 13 eh. Kasi sa inyo na yan. Sa inyo na yung 11. Sa inyo na yan. Dilawan, Pulahan, Pinklawan. Sa inyo na yan. Etong PDP nagpahuli na. Tapos, ang gagawin nyo pa, babanatan nyo. So, imbis na maglatag kayo ng mga plataforma nyo, maglatag lang kayo ng mga ginagawa nyo o nagawa nyo o gagawin nyo pa, mali eh. Yung pinuno nyo, nanira pa. Talagang kung ano-anong sinasabi, may pasuka-suka pa. Sabi nga ni Attorney Big, okay lang kami maging team suka. Kaysa doon naman sa team sinusuka.
Kahit ganon? Kahit ganon, sir? Sinusuka ka na daw? Well, totoo naman. Biruin mo, ano yan executive secretary niya yan dati. Nakita ang katarantaduhan ng ginagawa nila, kaya umalis. Siguro, alam naman natin, nung nakita na ni Atty. Vic na nagkakaroon ng katarantaduhan dyan, iniiwasan niya. Lalo yung pirmahan nun sa ano? Yung may nagpirma? Sino ba yun? Talagang umano na siya dyan. Ayaw niya ng ganon. Nakita naman natin yun. Talagang itong mama na to, si Atty. Vic, ayaw sa korupsyon. Mali lang siguro siya ng sinamahan ng time na yun. At least ngayon, aminado naman siya. So, kanino kayo? Sa Team Suka? O sa Team Sinusuka? O sabi nga nung iba, kahapon, Team Bangag daw. Hindi naman natin sinasabing lahat ng senador, ganun pero yun ang mumuno. Bangag daw. Di umano. Tsaka maganda pa dun sa sinabi ni ewan ko kung si Atty. Vic yun o si Marcoleta, Congressman Marcoleta. Hindi ako nakalimutan ko na Parang pag nanalo daw siya, i-required niya na lahat ng tatakbong public official at lahat ng nakaupo required daw ang drug test. Palakpakan. So medyo tagilid yung iba dyan pag nangyari yon. Kasi kung once na manalo sila ngayon, dapat nilang anuhin na yun. I-push na yun. Kasi alam ko meron pa silang sinasabi na death penalty sa mga mapapatunayan na corrupt na gobyerno, na opisyal ng gobyerno. Malakpakan. Si Atty. Labino yata ang nagsabi nun, kung di ako nagkakamali, o si Atty. JB. Yun ang mga nilatag nila na gusto nilang mangyari, which is maganda yun. Para aware ang mga Pilipino na, eto ayaw magpaano. Eto, adik. Tanggalin na yan. So, ang tanong natin, saan kayo? Sa Team Suka o sa Team Sinusuka? Ako, sa Team Suka ako. PDP all the way. Kasi yung mga sinabi nila, tsaka tutusin mga bago to mga to. Ang mga lang dyan, si Philip, si Bongo, si Senator Bato, sino pa ba? Si Marcoleta ang medyo nasa posisyon. Pero yung iba dyan, mga naman yan mga attorney naman yan at taglingkod din sa bayan yan. Kaya hindi mo masasabing mga corrupt. Ang maganda pa doon, alam ko naglalabas talaga ng SAL-end si Attorney Lambino. So dapat maiano din yan sa lahat, no? Kung nagagawa nga niya si attorney, dapat gawin din nila, di ba? Well, sana maging yan. Alam nyo na ang dapat na iboto natin. Straight dapat yan. Huwag nyo nang pag-aksayahan ng panahon niya mga yan. Yung iba siguro, yung mga kakulangan na, di ba 12 yan? 10 lang, meron pang 2. Mamili na lang kayo kung sino yung maayos. Pero dapat lahat ng 10 ng PDP, iboto nyo yun.
Pangulong Duterte, pinagtiwalaan yung mga yun eh. Ikaw pa kaya? Kung gusto niyo maging maayos ang bansa, maglagay tayo ng mga maayos. Huwag tayo maglagay ng mga kita na natin dati. Hindi naman lahat pero yung iba dyan, alam na natin yung karakas ng mga yan. Anyway, hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat mga pare. At kung hindi ka pa nagso-subscribe, paki-subscribe naman. At huwag kalimutang mag-like. Pwedeng i-share mo na rin. Para masaya tayong lahat. And maraming salamat. Ingat po kayong lahat. God bless.